Galit na nagulat si Ming at sinabi niyang gumawa siya ng napakalaking kontribusyon para sa Haotian sect at dumating sila para kunin ang bunga ng kanyang pinaghirapan pero hindi pa ito sapat at nais pa siyang patayin. Tumawa ng marahan ang 8th grade king at nagtanong kung kailangan ba talagang maging ganoon kainit ang ulo nito at ipinaliwanag na mahina ang kanyang kakayahan ngunit lumikha siya ng napakalaking yaman at kung siya ang 8th master ay gagawin din niya ito. Malamig na nagtanong si Ming kung bakit hindi siya pinatay nito at sumagot ang 8th grade king na may malaking problemang nangyari sa loob ng Haotian sect at wala nang sinuman ang makakapigil sa kanya kaya natural na hindi na niya kailangang sundin ang kanilang mga utos at bukod pa rito ay mataas ang kanyang pagtingin kay Ming at taos-puso niyang nais na magpatuloy ito sa kanyang paglago. Nagtaka si Ming at nagtanong kung anong malaking pangyayari ang naganap sa sect. Bumuntong hininga ang 8th grade king at sinabing ang Haotian god ay pinatay ng isang supreme god at ngayon ay nag-aagawan ng iba't ibang puwersa para sa posisyon nito. Lalong nagtaka si Ming at sinabing ang Haotian god ay isinilang mula sa pananampalataya ng mga tao at nagtanong kung maaari bang manahin ang kanyang kapangyarihan at kung sino ang pumatay sa kanya gayong napakalakas nito. Ipinaliwanag ng 8th grade king na hindi naman tuluyang namatay ang Diyos at hanggat hindi namamatay ang pananampalataya ng mga tao ay muli itong mabubuhay ngunit maaaring mangailangan ito ng napakahabang panahon at samantala ay maaaring manahin ng iba ang kanyang kapangyarihan at gampanan ang kanyang tungkulin at ang Supreme God na pumatay sa kanya ay mula sa Battle Clan. Nang marinig ito ay napabuntong hininga si Ming at sinabing ngayong patay na ang Haotian God ay tiyak na magbabago ang mukha ng sect. Sumang-ayon ang 8th grade king at sinabing ang Haotian god ay walang pansariling hangarin ngunit hindi masisiguro kung sino ang papalit sa kanya at sa kabutihang palad ay nakamit na niya ang kanyang kalayaan at wala na siyang pakialam sa kanilang mga gawain. Nagtanong si Ming kung bakit ito biglang nagpakita ngayon at sumagot ang 8th grade king na wala itong espesyal na dahilan at nais lamang nitong makita ang maringal na anyo ng ninuno ng tao at pagkasabi nito ay tumingin ito sa maliit na kubo at malakas na nagtanong kung naruroon ang ninuno ng tao. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita ay kusang bumukas ang pinto at isang malinaw na liwanag ang humaplos sa kanila at bigla na lamang lumitaw si Ming at ang 8th grade king sa loob ng kubo kung saan naroon ang isang kabataang lalaki na ang itsura ay hindi maipaliwanag ang kakisigan at karangalan at ang kanyang tindig ay sadyang hindi pangkaraniwan at sa kanyang paglitaw ay tila siya ang naging sentro ng langit at lupa at ang lahat ay tila napipilitang yumuko sa kanya. Yumuko ang 8th grade king at magalang na sinabing ang karangalan ng ninuno ng tao ay sadyang hindi pangkaraniwan at mabilis din namang yumuko si Ming at nagtanong kung siya nga ang ninuno ng tao. Bahagyang ngumiti ang kabataan at sinabing siya ay isang projection lamang ng kalooban ng ninuno ng tao at ang pagpasok ni Ming sa kubo na ito ay nagpapatunay na may ugnayan sila. Biglang nakaramdam si Ming ng matinding paghanga at pananabik at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha at nagtanong kung nasaan ang ninuno ng tao ngayon. Sumagot ang ninuno ng tao na noong panahong ito ay dumaan siya sa hindi mabilang na paghihirap ngunit hindi pa rin niya nagawang dalhin ang sangkatauhan sa rurok at ito ang kanyang pinakamalaking panghihinayang at ang kanyang tunay na katawan ay matagal nang nawala at tanging ilang mga buto na lamang ang natitira sa mundo. Nagkaroon ng pag-iisip si Ming at sinabi ang kanyang nakita sa ilalim ng lawa at ang tungkol sa braso at nagtanong kung ang mga ito ay mga labi ng ninuno ng tao. Umiling ang ninuno ng tao at sinabing hindi at ipinaliwanag na ang mga ito ay pag-aari ng kanyang nakababatang kapatid na kilala bilang Emperor Xingtian. Nagulat si Ming at sinabing siya pala ito. Sinabi ng ninuno ng tao na lumapit ito at ibibigay niya rito ang kanyang pamana. Mabilis na lumapit si Ming at yumuko sa lupa at hinawakan ng ninuno ng tao ang kanyang noo at hindi mabilang na mahiwagang impormasyon ang pumasok sa kaibuturan ng kanyang kamalayan at ang impormasyong ito ay sadyang napakalalim at tanging kapag umabot siya sa ilang antas ng kakayahan saka lamang mabubuksan ang kaukulang mga paraan ng pagsasanay at kung hindi ay mananatili itong malabo at hindi maisasagawa. Para siyang tinamaan ng kidlat at matagal na natulala at nang muli siyang matauhan ay wala na ang ninuno ng tao. Sinabi ng 8th grade king na napakagaling nito at dahil nakuha nito ang pamana ng ninuno ng tao ay tiyak na ang kanyang mararating sa hinaharap ay hihigit pa sa Haotian god. Sumagot si Ming na siya ay tao at ang Haotian ay isang Diyos kaya walang paghahambing. Ipinaliwanag ng 8th grade king na ang Haotian ay isinilang mula sa puso ng mga tao kaya maituturing siyang isang Diyos ng tao. Nagtanong si Ming kung ano ang kanyang mga balak at kung nais ba nitong manatili sa kanyang tabi upang tulungan siya sa kanyang dakilang layunin.
Tumawa ang 8th grade king at sinabing hindi siya interesado sa kanyang mga dakilang layunin at ang nais niya ay humanap ng isang tahimik na lugar upang malampasan ang ikasyam na antas ng longevity at makamtan ang kawalang hanggan. Hindi na siya pinilit pa ni Ming at sinabing magkikita pa silang muli at tumango ang 8th grade king at naging isang sinag ng liwanag na naglaho at sa sumunod na sandali ay yumanig ang espasyo at si Ming ay itinaboy palabas ng eternal spacetime at muling lumitaw sa Immortal Temple. Sa labas ng templo ay nagulat si Ming nang makitang naroon sina Jin Shenbai, Zhao Xin, Ding Wei at ang iba pa at nang makita nilang lumabas ito ay sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag at halos sabay-sabay na nagtanong kung nakuha ba nito ang pamana. Nasa tabi rin si Su Beijian at maging siya ay tinalikuran ng kanyang kalmadong anyo at matalim na tiningnan si Ming at umaasang sa sagot ito ng oo. Bahagyang ngumiti si Ming at marahang tumango at sinabing nakita niya ang projection ng ninuno ng tao at natanggap ang pamana ngunit ang karamihan sa pamana ay nasa selyadong kalagayan at unti-unti lamang itong magbubukas habang tumataas ang kanyang kakayahan. Tumayo si Su Beijian at tumawa ng malakas at sina Jin Shenbai at ang iba pa ay tuwang-tuwa rin at walang sino man ang nainggit dahil nauunawaan nilang lahat kung ano ang ibig sabihin ng pamana ng ninuno ng tao at alam nilang sa kasaysayan ay tanging ang Temple Lord lamang ang nakakatanggap ng bahagi ng pamana nito at ang pagkakamit ni Ming nito ay nangangahulugang siya ay may malaking tsansang maging susunod na Temple Lord na mamumuno sa tatlong Immortal Temple at nangangahulugan din itong ang templo ay patungo sa isang maluwalhating landas at magiging isang makapangyarihang puwersa ng sangkatauhan. Bilang mga senior brother ni Ming ay lahat sila ay nakaramdam ng karangalan at bukod pa rito ay hindi rin malabong ituro ni Ming sa kanila ang bahagi ng pamana upang mapataas ang kanilang kakayahan. Nagtanong si Ding Wei kung ano ang hitsura ng ninuno ng tao at matapos mag-isip ay sinabi ni Ming na hindi ito may paliwanag at ito ang pinakadakilang tao sa mundo at nakita na niya noon ang projection ni Confucius at labis na siyang namangha ngunit kay Confucius at sa ninuno ng tao ay may malaking pagkakaiba pa rin. Sinabi ni Su Beijian na sapat na ito at ngayong lumabas na si Ming ay maaari na silang umalis. Nagtaka si Ming at nagtanong kung magsisimula na ba ang 3 holes competition at sumagot si Jin Shenbai na sa makalawa na ito at nag-aalala silang baka hindi ito makalabas sa oras kaya naghintay sila sa labas at sa kabutihang palad ay maaga itong lumabas. Nagtanong si Ming kung saan gaganapin ang paligsahan at sumagot si Zhao Xin na ito ay sa Three Emperors Great World, isang napakalakas na mundo at magandang pagkakataon nito upang makita nila ang mas malawak na mundo. Nagtanong muli si Ming kung hindi pa ba nakapunta roon ang kanyang mga senior brother at sumagot si Jin Shenbai na siya ay nakapunta na minsan ngunit hindi ito naging maganda dahil nakatagpo siya ng malakas na tao at dumanas ng pagkatalo. Hindi na nagtanong pa si Ming at sinabing umalis na sila. Tumawa si Su Beijian at sa isang ikinaway ng kanyang manggas ay sumakay silang lahat sa isang barko, isang Star Ocean warship na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo at katumbas ng isang 9-star na barko at ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Immortal Temple. Pagkasakay ay si Su Beijian mismo ang nagmaneho at ang iba ay nag-usap-usap sa loob at naglabas si Ming ng maraming espiritual na prutas at ibinahagi sa kanila at sila ay nagulat at natuwa dahil maliban kay Jin Shenbai ay hindi nila kayang bilhin ang mga ito sa normal na pagkakataon ngunit ngayon ay malaya nilang makakain ang mga ito. Makalipas ang mahigit 3 oras ay bahagyang yumanig ang barko at tumayo si Jin Shenbai at sinabing nakapasok na sila sa Three Emperors Great World. Binuksan ni Ming ang bintana at nakita ang napakalaking lungsod sa ibaba at ang lungsod na ito ay mas malaki at mas marangya kaysa sa Divine Capital ng Tianyuan at ang mga gusali ay kasinlaki ng mga bundok. Nagtanong si Ming kung ito na ang Imperial Capital at ngumiti si Jin Shenbai at sinabing hindi at ito ay isang ordinaryong Royal Capital lamang at ang tunay na Imperial Capital ay 10 ulit na mas malaki rito at malapit na nilang makita ito. Labis na nagulat si Ming at sinabing ang lungsod na ito ay tila itinayo batay sa isang formation at ang laki ng proyekto ay sadyang hindi kapanipaniwala. Pinuri siya ni Jin Shenbai at sinabing ang defensive formation ng lungsod na ito ay kayang labanan ang sabay-sabay na pag-atake ng mahigit 10 9th Realm Longevity na Master at ang killing formation nito ay kayang pumatay ng 9th Realm Longevity na Master. Sinabi ni Zhao Xin na kung gayon ay ang killing formation ng Imperial Capital ay tiyak na kayang labanan ng isang Supreme God at kinumpirma ito ni Jin Shenbai at sinabing kahit isang Eternal Realm na Master ang personal na pumunta ay hindi tiyak na makakapasok sa depensa ng Imperial Capital at ang mga formation na ito ay iniwan ng 3 Emperor at sila ang pinakamahalagang kayamanan ng Three Emperors Great World.
Nang malapit na ang barko sa Royal Capital ay isang malakas na tinig ang tumagos sa kalawakan at direktang narinig ng lahat na nagtatanong kung sino ang mga dumating at ipinag-uutos na magpakilala sila. Mahinang sinabi ni Jin Shanbai na ang taong ito ay malamang na isang prinsipe ng lugar at dahil sa mataas na antas ng kanilang barko ay nag-ambala nila ito. Tumawa ng malakas si Su Beijian at magalang na binati ang kausap at sinabing siya si Su mula sa Immortal Temple at nang makilala ang kanyang tinig ay nagpadala ito ng magandang hangarin para sa kanilang sangay sa paparating na 3 Halls competition. Nagpasalamat si Su Beijian at sinabing pagkaraan nito ay tiyak na iimbitahan niya ito sa inuman at sumagot ang prinsipe na hindi na siya manggugulo at kapag malaya na siya ay magiinuman sila ng walang hangganan at pagkasabi nito ay naglaho ang tinig. Ipinaliwanag ni Jin Shanbai na ang prinsipe ay si Liu Wenkai isang 8th Realm Longevity na master at namangha si Ming at sinabing ang isang ordinaryong prinsipe ay isa ng 8th Realm Longevity kaya tiyak na napakaraming malalakas sa mundong ito at sumang-ayon si Jin Shanbai at sinabing kahit ang isang ordinaryong alkalde ay kadalasang isang Longevity Realm na master. Habang naglalakbay ay hindi nagtagal ay nakarating ang barko sa itaas ng Imperial Capital at gaya ng sinabi ni Jin Shanbai ay ang laki nito ay sadyang hindi masukat at ito ay parisukat na parisukat at may 800 pangunahing kalye sa Hilaga Timog at 800 sa Silangan Kanluran at ang mga lugar na nabubuo ng mga ito ay tinatawag na mga distrito at bawat distrito ay may halos 1,000,000 tao at ang kabuuang populasyon ng Imperial Capital ay mahigit 500 bilyon. Pinagmasdan ni Ming ang lungsod mula sa itaas at nakita niyang ang disenyo nito ay sadyang makatwiran at may malalaking kanal sa ilalim ng lupa para sa tubig at may mga espesyal na daanan sa ibabaw para sa pagdadala ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ay sadyang kahanga-hanga. Bawal lumipad ang mga barko sa itaas ng Imperial Capital kaya bumaba silang lahat sa labas ng lungsod at pumasok na parang mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng mga gate at ang mga gate ay marami sa lahat ng direksyon at may 3,000 malalaki at maliliit na pasukan sa bawat panig sa kabuuan ay 12,000 gate. Ang nadaanan nila ay isang maliit na gate na may lapad na 1,000 metro at napakaraming tao ang nagdaraan at mula sa iba't ibang malalaking mundo at maging sa lokal na mga tao ay patuloy na pumapasok sa lungsod at sa harap ng gate ay malinaw na naramdaman ni Ming ang isang malakas na presyon at kahit hindi ito umaatake ay nararamdaman nito ng sinuman. Habang nakapila sila at handa nang pumasok ay biglang may sumigaw mula sa likuran na magbigay daan ang lahat at mahigit 10 maiilap na kabayo ang mabilis na dumating at ang mga tao sa magkabilang panig ay mabilis na umiwas na parang nakakita ng tigre. Dahil bago pa lamang sila sa Three Emperors Great World at hindi pa nila alam ang kalakaran ay sumunod na lamang din sila at umiwas ngunit sa paggawa nito ay naiwan sa daan ang 2 batang lalaki isang mas malaki na halos 10 taon at isang mas maliit na 5 o 6 na taon na magkahawak ang kamay at natutulirong nakatitig sa mga papalapit na kabayo. Ang mga kabayong ito ay espesyal sa Three Emperors Great World at kaya nilang tumakbo sa mga ulap na kasambilis ng kidlat at kung matamaan nito ang isang tao ay kahit isang Dharma Heaven deity ay mababalian ng buto at lalo na ang ganitong mga bata. Gamit ang kanyang killing step ay mabilis na lumapit si Ming at sabay na binuhat ang 2 bata at sa sandaling ito ay dumating na ang kabayo at ang nakasakay ay isang babaeng nakapula na malaki ang mga kamay at paa at ang mga mata ay kasinlaki ng mga kampana at sumigaw ito na lumayas siya at hinampes ang kanyang letigo. Isang anino ng letigo ang sumugod na parang ahas patungo sa likod ng ulo ni Ming at galit na galit si Ming dahil siya ay nagligtas lamang ng mga bata at wala naman siyang ginawang hadlang ngunit ang babaeng ito ay nais siyang patayin. Hindi na nakapagpigil si Jin Shanbai at isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan na parang kulog sa maaliwalas na langit at kahit malakas ang kabayo ay nagulat ito at biglang pumailan lang ang kanyang mga paa sa harap at sa gayon ay nawala sa tamang direksyon at tumama na lamang sa lupa. Sumigaw ang ilang tao mula sa mga sumusunod na kabayo at 5 anino ang lumabas na may dalang mga baluktot na espada at direktang sumugod kay Jin Shanbai at sa kanilang pagkilos ay agad na nakita ni Ming na sila ay pawang 7th o 8th Realm Dharma Heaven ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila alam na ang kanyang senior brother ay isang 6th Realm Longevity at ang pag-atake nila ay naghahanap lamang ng sariling kahihiyan. Malamig na tumawa si Jin Shanbai at hindi man lamang gumamit ng kanyang kamay at sa halip ay huminga lamang siya at biglang lumitaw sa ere ang hindi mabilang na talam ng hangin na pumatay patungo sa kanila. Labis na nagulat ang 5 ito at ang kanilang mga damit ay nagkawatak-watak at 2 sa kanila ang bumagsak sa lupa na walang suot na pantalon at ang kanilang mga mukha ay namula sa kahihiyan.
Sumigaw si Jin Shanbai na lumaya sila at ang kanyang tinig ay parang dumadagundong na kulog at muntik nang mahulog ang babaeng nasa kabayo at nanlaki ang kanyang mga mata at nagtanong kung sino siya at kung alam ba nito ang kanyang pagkakakilanlan. Malamig na tumawa si Jin Shanbai at sinabing wala siyang pakialam kung sino siya at kung magpapatuloy pa ito sa pagsasalita ay papatayin niya ito sa isang palad. Kahit gaano kabulag ang babae ay nakita niyang si Jin Shanbai ay isang longevity realm na master at galit niyang hinayla ang tali ng kanyang kabayo at matapos matalim na tiningnan si Ming ay sumigaw na umalis na sila at ang mga kabayo ay mabilis na nagpatuloy at ang mga tao sa paligid ay sunod-sunod na pumalakpak at malakas na pinuri si Jin Shanbai at tila kilala nila ang babae. Dumating ang ama ng dalawang bata at paulit-ulit na nagpasalamat kay Ming at nagtanong si Ming kung sino ang babaeng ito at kung bakit ito ganoon kasama ang ugali. Dahil sa pagkakaligtas niya sa kanyang mga anak ay kusang sumagot ang lalaki at sinabing ang babae ay si Hong Chanjiao at ang kanyang ama na si Hong Hai ay isang vice minister ng sandatahan sa korte at napaka-impluwensya kaya ang mga ordinaryong tao ay takot na takot sa kanya. Tinawag ni Jin Shanbai si Ming at mabilis itong lumapit at ibinahagi ang narinig at matapos marinig ito ay malamig na tumawa si Jin Shanbai at sinabing ang anak ng isang maliit na vice minister ay ganito na kayabang at ang Three Emperors Great World ay sadyang magulo. Sinabi ni Zhao Xin na mas mabuting iwasan ng mga ordinaryong tao ang mga opisyal at dapat silang manahimik. Si Su Beijian ay hindi umimik at ikinaway lamang ang kanyang kamay upang magpatuloy sila. Sa wakas ay nakapasok sila sa gate at agad silang pinalibutan ng isang grupo ng mga tao at may nagsabi na kung nais nilang sumakay ng flying ferry ay mura lamang ito at 500 Dharma Heaven coins bawat tao at ipinaalala na bawal ang lumipad ng personal sa loob ng Imperial Capital at ang sinumang lumabag ay papatayin. Dahil hindi kapos sa pera si Ming ay natural na ayaw niyang lumabag sa batas at sinabi niyang sasakay sila sa pinakamaganda at hindi problema ang presyo. Tuwang-tuwa ang lalaki at pinapante sila sa ere at sumakay sa isang flying ferry na may habang 100 metro at lapad na 30 metro at wala itong ibang pasahero kundi sila lamang at ang loob ay may mga mesa at upuan at may ilang dosenang magagandang katulong na naglilingkod at kumpleto ang lahat ng kailangan. Sinabi ng lalaki na ang ferry na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 Dharma Heaven coins bawat tao at tumango si Ming at pumayag. Iniutos ni Jin Shanbai na dalhin sila sa Gi District, isa sa 64,000 distrito ng Imperial Capital at dahil ito ay malayo ay matalinong desisyon ang sumakay ng ferry at kung hindi bawal ang personal na paglipad ay hindi na nila kailangan pang sumakay at agad silang makakarating roon. Mabilis ang takbo ng ferry at makalipas ang kalahating oras ay nakarating na sila at nagbayad si Ming at bumaba sila sa Gi District na may populasyong mahigit 700 hanggang 800,000 at hindi ito ang pinakamaunlad na lugar ngunit kahit ganoon ay labis na namangha si Ming dahil ang mga kalye ay may lapad na mahigit 300 hakbang at may hiwalay na daanan para sa mga tao, mga karawahe at sa magkabilang panig ay maayos na mga tindahan. Nagtanong si Ding Wei kung ang kanilang pangunahing templo ay nasa Gi District at kung saan ito matatagpuan at sumagot si Jin Shanbai na mayroong isang Shantian pawn shop doon at ito ang kanilang hinahanap. Naglakad sila ng mabilis sa kalye at hindi nagtagal ay narating nila ang Shantian pawn shop na may malaking pintuan at walang tigil ang mga customer at pagdating nila ay direkta silang pumasok sa likuran. Isang nasa katamtamang edad na lalaki ang samalubong sa kanila, nakasuot ng magarang asul na balabal na may berde ng pulang bulaklak at siya ay may parisukat na mukha at malalaking tainga at puno ng kabaitan at talagang mukha siyang isang negosyante at ngumiti ito at sinabing matagal nang hindi sila nagkita ni Su Beijian. Mabilis na yumuko si Su Beijian at magalang na binati ang attendant at nagulat si Ming at naisip kung ito na ang attendant ng pangunahing templo at tila wala itong espesyal, isang ordinaryong tao lamang. Pinagmasdan ng attendant ang grupo ni Ming at ngumiti at sinabing tila maraming talento ang sangay ng Tianyuan sa taong ito at sumagot si Su Beijian na labis ang papuri nito at inanyayahan sila nitong pumasok at sinabing ang dalawa pang sangay ay naroon na at sila na lamang ang hinihintay. Sa likod bahay ay dumaan sila sa isang pasilyo at pumasok sa isang malaking bulwagan na may sariling espasyo na may lawak na 200 milya at sa loob nito ay isang malaking arena at ilang hanay ng mga upuan at may dalawang grupo na ang naroroon at ang kanilang mga pinuno ay parehong nasa edad ni Su Beijian at may malakas na tindig. Sa harapan ay may ilang malalaking upuan na nakalaan para sa Temple Lord at sa iba pang matataas na tao ngunit wala pa sila roon. Nang makita ang pagdating ng sangay ng Tianyuan ay tumayo ang dalawang grupo mula sa malayo at sunod-sunod na nagbigay galang.
Isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng itim na balabal at may malaking pulang kalabasa sa kanyang baywang ang malakas na nagsalita at sinabing muli silang nagkita at ngayong freeholds competition ay dapat hayaan sila ng sangay ng Tianyuan. Lihim na sinabi ni Jin Shanbai kay Ming na ang taong ito ay si Ningwook ang pinuno ng sangay ng Pure Origin, isang 8th Realm Longevity, at ang isa pa ay si Chen Zuchua ang pinuno ng sangay ng Milua, isang 9th Realm Longevity. Si Chen Zuchua ay may puting balbas at mukhang isang immortal at may suot na 3 talampakang espada sa kanyang baywang at ngumiti rin ito at sinabing ang pagdating ni Su Beijian ay puno ng sigla at sila ay kinakabahan. Tumawa si Su Beijian at sinabing matagal na silang hindi nagkikita at ang kanilang kakayahan ay tumaas muli at siya ay nahihiya sa kanyang sarili. Sumagot ang mga ito na siya ay masyadong mapagpakumbaba at tiyak na nag-iipon lamang ito ng lakas at balang araw ay biglang aabot sa Eternal Realm at paano sila makakapantay doon. Ang pagbati na ito ay puno ng pagpapalitan ng papuri at masayang pinagmasdan nito ni Ming. Habang nagbabatian ang mga nakatatanda ay natural na nagpakilala rin ang mga nakababata dahil silang lahat ay mga tagapagmana ng Immortal Temple at dapat silang magkaroon ng magandang ugnayan. Ang sangay ng Pure Origin ay may 6 na tao at 3 sa kanila ang pinakapansin-pansin, 2 lalaki at 1 babae, at ang 2 lalaki ay mga kabataan na kahit gwapo ay puno ng kayabangan ang mga mukha at tila may nakasulat na lumayo sa kanilang mga noo, ngunit ang babae ay palaging nakangiti at napakaganda at siya ay kasing ganda ni Luo Bingxian. Ang sangay ng Milua ay may 4 na tao lamang, 1 babae at 3 lalaki, at ang 3 lalaki ay malinaw na sumusunod sa babae at ang babae ay mas maganda pa kaysa sa babae ng Pure Origin, ngunit ang kanyang tindig ay malamig at walang ngiti sa kanyang mukha. Sa panig ni Ming ay natural na si Jin Shanbai ang nangunguna at sa lahat ng mga alagad ng 3 sangay ay siya ang may pinakamataas na kakayahan at umabot na sa Longevity Realm, samantalang ang iba ay nasa 3rd Realm Dharma Heaven lamang at malayo pa rito, ngunit ang paligsahan ay may kahingian na hindi dapat lumampas sa 3rd Realm Dharma Heaven, kaya si Jin Shanbai ay walang kwalipikasyon at naroon lamang siya upang manood at tumulong kay Su Beijian. Nagbigay galang si Jin Shanbai sa kanilang lahat at dahil siya ay isang Longevity Realm na Master ay magalang din silang nagbalik ng galang at tinawag siyang Senior Brother. Nagtanong si Jin Shanbai kung ano ang kanilang mga pangalan at sinabing kahit pareho silang mga tagapagmana ng Immortal Temple ay bihira silang magkita at hindi gaanong magkakilala. Ang babae ng Milua ay nagsalita at sinabing siya si Yun Xiang at ang 3 nasa likod niya ay ang kanyang mga Senior Brother na sina Luo Shicheng, Mo Chenxi, at Zhao Zhengyi. Ang babae naman ng Pure Origin ay ngumiti at sinabing siya si Su Rongrong at ang 2 kasama niya ay sina Duyan at Zhang Li at hindi niya pinakilala ang iba pa nilang kasamahan na tila mga tagasunod lamang at walang halaga at mula rito ay makikitang ang samahan ng mga alagad ng Pure Origin ay hindi kasintibay ng sa Tianyuan. Tumawa si Jin Shanbai at magalang na binati ang lahat. Ngumiti si Yun Xiang at nagtanong kung si Jin Shanbai ay tiyak na hindi makakalahok sa paligsahan at kung bakit siya naroroon, at ang tanong na ito ay tila inosente ngunit may nakatagong pang-uuyam na tila sinasabing wala siyang kwalipikasyon kaya bakit pa siya nag-abala. Nagalit si Zhao Xin at ang iba pa at sumama ang kanilang mga mukha dahil ang paghamak sa kanilang Senior Brother ay parang paghamak na rin sa kanila. Ngunit ngumiti si Jin Shanbai at sinabing siya ay talagang walang kwalipikasyon, ngunit ang kanyang junior brother na si Ming ay may pambihirang talento at tiyak na matatalo ang lahat ng henyo at magiging susunod na tagapagmana ng Temple Lord. Nang marinig ito ay nagulat ang lahat at naisip nilang si Jin Shanbai ay may napakalaking pagmamayabang at nagtaka kung sino ang Ming na tinutukoy nito. Lahat ng mga mata kasama na sina Ningwook at Chen Zuchua ay nagsipagtinginan sa grupo ni Zhao Xin upang hanapin kung sino si Ming. Tumawa ng malakas si Jin Shanbai at buong pagmamalaking hinayla si Ming at sinabing ito ang kanyang junior brother na si Ming na kamakailan lamang ay umangat sa martial arts saint at inanyayahan silang makipagkaibigan. Napahiya si Ming at naisip na ang kanyang senior brother ay masyadong mataas ang profile at biglang naging maigting ang kapaligiran. Umikot siya at nagbigay galang sa lahat. Malamig na tumawa si Duyan ng Pure Origin at nagtanong kung nagbibiro ba si Jin Shanbai sa pagsasabing matatalo niya ang lahat ng henyo at magiging tagapagmana ng Temple Lord, at karamihan sa kanila ay may parehong iniisip dahil ang karamihan sa naruroon ay nasa 3rd Realm Dharma Heaven, at sino ang mag-aakalang ang isang tulad ni Ming na hindi pa man lamang isang deity ay may kakayahan. Sa kanilang paningin ay ang pagtatanghal ni Jin Shanbai kay Ming ay parang pagtuturo sa isang 3 taong gulang na bata at pagyayabang na kaya nitong talunin ang lahat ng nakatatanda sa lugar.
Naunawaan ni Jin Shanbai ang kanilang pag-aalinlangan at ngumiti at sinabing kung ito ay biro ay malalaman nila mamaya. Hindi makapaghintay si Duyan at nagpumilit na makipagpalitan ng kamao kay Ming at hamarang si Ding Wei sa kanyang harapan at malamig na tumawa at sinabing wala pa itong kwalipikasyon na hamanin ang kanilang nakababatang kapatid at kung nais nitong makipaglaban ay siya ang makakalaban nito. Nang makita ng tatlong pinuno na magkakainitan ang mga nakababata ay sinaway nila ang mga ito at pinabalik sa kani-kanilang pwesto at galit na lumakad palayo si Duyan at matalim na tiningnan si Ming. Naisip ni Ming kung may problema ba ang taong ito at malapit na namang makita ang tunay na kakayahan kaya bakit pa niya nais makipagpalitan ng kamao ngayon. Hindi pa nagtatagal ang usapan ng tatlong pinuno nang biglang ipahayag ng attendant ang pagdating ng Temple Lord. Nakita ni Ming ang isang matandang puti ang buhok na halos hindi na makalakad na dahan-daang lumabas mula sa kadiliman at sa kanyang tanda ay hindi na niya matansya kung ilang taon na ito. Yumuko ang tatlong pinuno at ang lahat ng tagapagmana ng Immortal Temple at magalang na bumati at marahang ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at sinabing hindi na kailangan ng labis na paggalang at tumayo na silang lahat at pagkasabi nito ay malalim siyang huminga. Nag-alala si Ming para sa kanya at natakot na baka bigla itong mawalan ng hininga at mamatay sa lugar. Nang makatayo na ang lahat ay hindi niya napigilan ng magtanong kay Su Beijian kung gaano nakatanda ang Temple Lord at marahang bumuntong hininga si Su Beijian at sinabing siya ay nabuhay na ng 30,000 taon. Labis na nagulat si Ming at nagtanong kung ang isang longevity realm ay kayang mabuhay ng ganoon katagal at ipinaliwanag ni Su Beijian na ang 30,000 taon ay ang sukdulan na ng Temple Lord at malapit na siyang pumanaw kaya ito ang dahilan kung bakit maagang isinagawa ang Three Halls Competition. Nagtaka si Ming at sinabi ng Temple Leader na ang posisyon ng tagapagmana ay bakante lamang ng mahigit 10,000 taon ngunit ang Temple Lord ay 30,000 taon na at nagtanong kung sa mahabang panahong ito ay wala ba siyang nalinang na tagapagmana. Sumagot si Su Beijian na hindi ganoon at ang totoo ay may 12 tagapagmana na ang Temple Lord ngunit lahat sila ay namatay ng maaga. Nagtanong si Ming kung bakit at kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay at ipinaliwanag ni Su Beijian na hindi niya alam ang eksaktong dahilan at ang tanging sinabi ng Temple Lord ay may isang nakatatakot na puwersa na patuloy na nagbabantay sa kanilang templo at sa tuwing may bagong tagapagmana sila ay pinapatay ito at maging si Su Beijian ay hindi makapaniwala rito. Lalong nagulat si Ming at sinabing paano mangyayari ito gayong sila ang Immortal Temple at puno ng malalakas na tao at sino ang may kakayahang apihin sila ng ganoon at sumagot si Su Beijian na hindi niya alam at kung nais nitong malaman ay dapat muna itong maging tagapagmana. Tila narinig ng Temple Lord ang tanong ni Ming at ang kanyang malabong mga mata ay marahang dumaan sa kanya at bahagya pa siyang tinanguan nito at nakaramdam si Ming ng labis na karangalan at mabilis na yumuko bilang paggalang. Sinabi ng Temple Lord na ang paligsahang ito ay dapat sana ay ilang taon pa ang hinihintay ngunit dahil malapit na siyang mamatay ay hindi na niya ito kayang hintayin pa kaya maaga itong isinagawa at pagkasabi nito ay umubo siya at ang pag-ubo ay tumagal ng kalahating oras bago tumigil. Matapos ito ay sinabi niyang ang patakaran ngayon ay naiiba sa dati at bawat sangay ay magpapadala lamang ng isang kalahok at isang labanan lamang ang magpapasya ng lahat. Nagbulang-bulungan ang mga tao ngunit walang nang ahas na kamwestiyon sa awtoridad ng Temple Lord at nanatili itong bulong-bulungan lamang. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng 15 minuto upang piliin ang kanilang kalahok at sinabi ni Su Beijian na ang sangay ng Tianyuan ay si Ming ang isasabak at sinabi naman ni Ningwok na si Su Rongrong ang para sa Pure Origin at si Chen Zuchua ay si Yun Xiang para sa Milua. Agad na tinabig ni Ding Wei si Ming at ngumiti at sinabing ang kanyang swerte sa babae ay dumating at ang magkabilang panig ay pawang magagandang babae. Umikot ang mga mata ni Ming at sinabing ang pinakamapanganib ay ang puso ng magandang babae at dapat siyang matakot. Matapos marinig ito ay tumango ang Temple Lord at inutusan sina Yun Xiang at Su Rongrong na sabay na atakihin si Ming. Lahat ay nagulat at nagtanong kung ano ito dalawa laban sa isa at pareho laban kay Ming at ito ay labag sa patakaran. Namutla si Su Beijian at sinabing hindi ito makatarungan ngunit sinabi ng Temple Lord na ang tagapagmana ay hindi nangangailangan ng katarungan kundi ng tunay na lakas. Maging sina Chen Zuchua at Ningwok ay sumama ang mga mukha dahil ang sinabi ng Temple Lord ay nagpapahiwatig na si Ming ang kanyang pinapaboran at nagtaka sila kung talagang may espesyal ba ito at kahit hindi gaanong mas mababa ang kanilang kakayahan kaysa sa Temple Lord ay hindi nila ito makita. Tinanong ng Temple Lord si Ming kung mayroon siyang hindi pagsang-ayon at matatag na sumagot si Ming na wala.
Nasiyahan ang Temple Lord at sinabing kapag natalo niya ang dalawang ito nang magkasama ay siya ang magiging tagapagmana ng Temple Lord. Nag-alab ang loob ni Ming at malakas na sinabing nauunawaan niya at iniutos ng Temple Lord na magsimula na. Hindi maganda ang mga mukha ni na Su Rongrong at Yun Xiang na tumayo sa arena ng magkatabi at sa kabilang panig ay nakatayo si Ming na nakangisi at binati sila bilang mga senior sister. Malamig na suminghal si Su Rongrong at sinabing hindi niya alam kung paano siya napansin ng Temple Lord ngunit kung nais nitong manalo ay walang pagkakataon. Sinabi rin ni Yun Xiang na maaari pa itong sumuko ngayon dahil ang kanyang antas bilang martial arts saint ay sadyang napakahina. Hindi man lamang sumagot si Ming at bigla na lamang siyang kumilos at ipinakita ang kanyang buong lakas ng walang pag-aatubili. Ang lakas ng 1,000 dragon ang ikalimang pag-ikot ng Golden Body at ang suporta ng Ruyi Robe at ang kanyang kapangyarihan ay sadyang nakatatakot at hindi maaaring maliitin. Bago pa man makapag-isip ang dalawang babae ay naramdaman na nila ang isang napakalaking puwersa na parang gumuguhong bundok at umaalon na dagat at hindi nila ito maiwasan at wala silang magawa kundi ang harapin ito ng direkta. Naglabas sila ng sword wall at sword shield, dalawang maningning na liwanag ng espada ang tumaas ngunit hindi man lamang nito napigilan ang suntok ni Ming at sa isang suntok lamang ay nawasak ang mga ito at ang nakatatakot na presyon ay diretsang sumugod sa kanila. Labis na nagulat ang dalawa at hindi na nang ahas magpigil pa at sunod-sunod na ginamit ang kanilang mga pinakamahuhusay na kakayahan at sa isang iglap ay naglabas ng iba't ibang makukulay na banal na liwanag na pumalibot kay Ming. Sa loob ng liwanag ay hindi man lamang nakaramdam ng presyon si Ming at malamig siyang tumawa at handa nang wasakin ang kanilang mga kakayahan sa isang suntok lamang dahil ang isang sapat na lakas ay kayang dumurog ng lahat ng batas at gaano man kahusay ang kanilang kakayahan ay kaya niya itong wasakin sa pamamagitan ng kanyang lakas. Ngunit bago pa man siya makakilos ay isang nakatatakot na puwersa ang biglang bumaba at sa isang iglap ay pinunit ang kanyang katawan at maging ang kanyang kaluluwa at sa sumunod na sandali ay nawalan siya ng malay at nalugmok sa kadiliman. Nang mawala ang mga makukulay na liwanag ay wala na si Ming sa arena at natulala sina Su Rongrong at Yun Xiang dahil malinaw na napakalakas ni Ming kaya paano ito basta na lamang nawasak. Mabilis na tumayo si Su Beijian na may hindi makapaniwalang ekspresyon at napasigaw at maging sina Jin Shanbai at ang iba pa ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Bumuntong hininga ang Temple Lord at sinabing siya ay malapit ng mamatay at malabo na ang kanyang mga mata at binaygo siya ni Ming at pagkasabi nito ay ipinahayag na ang paligsahan ay tapos na at pagkamatay niya ay si Chen Zuchua ang papalit bilang pansamantalang pinuno at pagkasabi nito ay umalis na siya. Tumulo ang mga luha ni na Zhao Xin at ang iba pa at labis silang nalungkot at ang kahihinat ng ito ay hindi nila kayang tanggapin at hindi nila inaasahan at ang lahat ay sadyang napakakaiba. Matapos ang sandaling pagkabigla ay hindi umimik si Su Beijian at sinundan ang Temple Lord at sumunod din sina Chen Zuchua at Ning Wok. Sa isang misteryosong espasyo ng Immortal Temple ay nakahandusay ang Temple Lord sa isang tabi na tila naghihingalo at ang tatlong pinuno ay nakatayo sa kanyang harapan kasama ang attendant. Sinabi ni Su Beijian na may kakaiba sa nangyari ngayon at hindi siya naniniwalang patay na si Ming at kahit malakas sina Su Rongrong at Yun Xiang ay tiyak na hindi nila kayang patayin ito. Umiling ang Temple Lord at sinabing si Ming ay patay na nga ngunit muli itong lilito sa mundo sa ibang pagkakakilanlan at kapag lumaki ito ay siya ang magiging tunay na Temple Lord. Naintindihan ni Chen Zuchua at sinabing nais lamang siyang protektahan ng Temple Lord at tumango ito at sinabing sa loob ng 30,000 taon ay 12 tagapagmana ang pinatay at ito na lamang ang kanyang magagawa at tinanong kung handa si Chen Zuchua na isuko ang posisyon kay Ming pagdating ng panahon. Tumawa si Chen Zuchua at sinabing kung nais lamang niyang angkinin ang posisyon ay noon pa niya ito ginawa at bukod pa rito ay hindi rin naman mahina ang attendant at sina Su Beijian at Ning Wok. Sinabi ng Temple Lord na ang kapalaran ng templo ay nakasalalay kay Ming at dapat siyang buong pusong suportahan ni Chen Zuchua at matatag na sumagot si Chen Zuchua na nauunawaan niya. Sinabi ng Temple Lord na sa ngayon ay ang attendant lamang ang nakakaalam ng kinaroroonan ni Ming at kapag dumating ang tamang panahon ay sa kanya ito sasabihin sa kanila at pagkasabi nito ay biglang yumuko ang kanyang ulo at pumanaw. Bumuntong hininga ang tatlong pinuno at yumuko sa mga labi ng namatay. Pagkatapos noon ay umalis na sila. Nang sila ay wala na biglang nagliyab ang bangkay at naging abo. Ang attendant na lamang ang natira sa silid at dahan-dahan siyang lumapit sa mga abo. Yumuko at mahinahong nagsalita, "Matandang kaibigan, mayroon ka pang 10,000 taon na dapat mabuhay, ngunit namatay ka sa aking lugar."
Pagkasabi nito biglang nagbago ang kanyang anyo at siya pala ang tunay na Temple Lord. Ang namatay ay ang tunay na attendant at ang taong nakatayo ngayon doon ay ang tunay na Temple Lord sa buong panahon.